po, welcome po sa Adorless Kitchen. Itong video na ito ay gagawa po tayo ng soft and fluffy. Napakagandang donuts at hindi po siya bumabagsak. At konti lang po yung ating ingredients dito. Ayan, para talaga siyang tinapay. At pwedeng din po ito i-bake, pero itong video na to ay fried donuts po ito. At napaka-smooth talaga at hindi to siya bumabagsak na donuts. Ayan o. At masarap din po siya. So, gagamit po tayo dito ng fresh yeast. Pwede din po yung dry yeast. Pero kung may available kayo na fresh yeast, pwede din po. Tutunawin ko lang po yung dry yeast. Yan, depende po yan sa inyong procedure or recipe. Kung gusto nyo ng instant yeast, gamitin nyo po. May another video din po ako na gumamit ako ng dry yeast. I-check nyo lang po sa channel ko. Dito pa rin po sa Adorless Kitchen. Yung procedure na ito, linagyan ko po siya ng fresh yeast na tinunaw ko po ng warm water at dinagdagan ko po siya ng 30 grams na flour at dinadagdagan ko po siya paunti-unti ng 1 tablespoon na warm water. So in total 4 tablespoon of water po yung linagay ko po sa aking yeast mixture. Yan, atin lang po siyang tunawin or i-mix lang po natin totally yung flour at yeast. At i-rest po natin to siya ng 30 minutes or hanggang mag-double talaga yung kanyang volume. Tatakpan ko lang po to ng cling wrap or kayo, kitchen towel at ating i-rest ng 30 minutes. Tinakpan ko na po siya at i-rest ko lang po siya ng 30 minutes. So, after 30 minutes, ito na po yung ating yeast mixture. Set aside lang po natin ito. Kasi mamaya-maya ko pa siya gagamitin. Itong flour ay 125 grams lang po. Magagawa natin po dito 8 to 12 na donuts. Depende po sa size nyo. At nilagyan ko po siya ng 1 whole egg, then egg yolk, isang egg yolk, tapos 3 grams na salt, tapos 1 tablespoon na sugar. Depende po yun sa taste niyo. Kung gusto nyo siyang mas matamis, lagyan po nyo ng another sugar. Yung linagay ko lang po ay 1 tablespoon kasi kukut ko pa din po siya ng sugar mamaya or depende po sa decoration din yung gagawin. So, minimix ko na po yung lahat ng ingredients dito. Gumamit lang po ako ng mat dito para naman hindi masyadong sticky sa table at pag gusto ko siyang yung sobrang flour, yun, hindi pa siya namimix. Linilift ko lang po yung slip mat ko. Imimix lang po natin ito hanggang hindi na po siya sticky. So, magdadagdag din tayo dito ng butter. 40 grams na butter. At pwede din po, ilagay nyo lang po agad lahat yung butter. Pero ako kasi, paunti-unti ko lang siyang linalagay yung butter. Ayan, minimix ko muna yung nauna kong linagay na butter, tapos linalagay ko na naman yung ibang butter. So, imimix ko lang po to hanggang talaga ma-combine ko lahat yung ingredients. So, linagay ko na po dito yung ating yeast mixture. Kung gumamit kayo ng fresh yeast, pero kung hindi kayo gumamit nun, pwede ilagay nyo na po habang linalagay yung lahat ng ingredients natin, yung dry yeast ninyo. Ayan, ilagay nyo na po yan dyan. So, imimix lang po natin to hanggang hindi na siya maging sticky at elastic na siya. Total of time na minix ko siya, mga 40 minutes and more. Kasi
Mas gusto ko po yung aking dough na minimix ko talaga siya, minamasa ko talaga, mano-manong masa. Pero kung mayroon kayong stand mixer, pwede naman din po para mas mapadali yung inyong paggawa ng dough. At hindi din kayo mapagod. Pero pag marami kayong oras at gusto nyo mag-workout or arm exercise, ayan, mano-mano lang po tayo. Pag wala kayong stand mixer, ayan, madali lang din naman siya. At ayan, sa una lang po siya medyo parang mahirap kasi nga parang akala nyo, ay hindi ata tama yung doko no. Parang sticky talaga siya. Kulang ata to ng flour. Hindi, wag niyong dagdagan ng flour po. Tama na po yung linagay nating flour. Kailangan lang po natin talaga siya masa. Kung ayaw nyong magmasa talaga ng matagal, i-rest nyo na muna po yung dough. At anuhin ninyo, imasa nyo na po hanggang 30 minutes. Mas gusto ko siyang minamasa kaysa naman mas pinaparest ko yung dough. Ayan. Para hindi po siya bumabagsak. So, unti-unti na pong hindi na siya nag-i-stick sa ating table, no? Gumamit tayo ng spatula or scraper kung meron kayo. Or kahit wala, okay lang yan. Basta imasa lang nyo lang po ng mabuti hanggang hindi na talaga siya mag-stick sa inyong gloves or sa inyong kamay. At malalaman nyo din po yung dough pag ready na siya kasi elastic siya at hindi talaga siya nag-stick sa table nyo. Stretchy siya. Yan, minamasa ko talaga ito ng mabuti guys. Hanggang 30 minutes tong masa ko mas yan yung procedure ko ha. Iwan ko lang sa inyo kung gusto nyo stand mixer, okay lang. Kung meron kayo, gamitin nyo po. Pag ayaw nyo siyang imasa ng mano-mano. So, ito siya guys, yung ating dough ay unti-unti na siyang gumaganda. Tingnan nyo naman yung dough natin. Tingnan nyo yung sa aking isang kamay, hindi nag-stick yung ating dough na. Hindi na talaga siya nag-stick. Unti-unti nang gumaganda yung ating dough. Sa una lang talaga yan mahirap guys masahin kasi nga yung ingredients natin kailangan talaga natin siyang i-mix tapos may liquid tayo na linagay, 'di ba? 'Yun. Imamasa natin guys yung ng mabuti para naman hindi siya babagsak at smooth talaga yung kanyang consistency. Yung ating tinapay ay talagang hindi naman siya tinapay, ating donut pala. Para kasi siyang tinapay, yun, hindi siya pag i-ano nyo siya, i-pull nyo siya, hindi siya agad na nag-tears, diba? Yan, hindi na siyang gumaganda. Hindi pa kayo kontento, imasan nyo siya ng mabuti. Wala na ba ditong tama o mali or nasobran siyang pagmasa? Kasi itong ano ko pala guys, yung dough, hindi ko to siya ipaparest ng medyo matagal. I-rest ko lang po to siya ng ayan, ng 2 hours or 1 or until mag-double talaga yung kanyang volume. Pwede na po natin siyang bilog-bilugin. Pag mabilog na, kahit 10 minutes lang, i-rest mo siya. Okay na yan. Pwede mo na yan prituhin. Ito yung aking procedure ha, na nag-work sa akin. Depende po yan sa inyo. Kung gusto nyo talagang mas malaking donuts, okay po, i-rest nyo po siya ng 1 to 2 hours bago nyo po siya i-prito. Pero sa akin, mas gusto ko siyang minamasa ng mabuti. Ayan o, tingnan nyo naman. Hindi ba to, para sa akin hindi pa ito ready. Kasi parang naputol siya agad. Mamaya papakita ko sa inyo kung ano ba yung kanyang tamang consistency para ma-achieve nyo po yung napakalambot at napaka fluffy na donuts na para talaga siyang tinapay nyo.
at napakasarap din siya. At naku, umabot to ng, trinay ko siyang umabot ng 3 days ata na hindi ko siya muna kinain or pinakain sa anak ko. Ganun pa rin po yung kanyang consistency. I mean, yung ano, kung parang fresh donuts pa rin talaga siya. Ayan o. Kinanyan ko lang siya, guys. Inaikot-ikot ko lang po siya sa table. Kunti lang naman tong ano natin, yung flour natin is 125 grams lang naman. 8 to 10 yung nagawa ko dito kasi mas malaki din kasi yung donut na ginawa ko. Pero depende po yan sa inyo. Mas maliliit, mas marami kayong magagawa. Pasensyang tagal ko magmasa, no? Para lang din talaga makita nyo, hindi ko talaga siya kinat. Para nyo makita kung paano ko siya imano-mano, imasa. Ayan, hindi siya talaga na ano agad. Tawag ito napuputol. 'Di ba pag pinul mo siya ng ganun, hindi siya napuputol. Tapos ang smooth at ang ganda ng inyong dough niyan pag minasa nyo siya ng mabuti. Tingnan nyo yung kanyang consistency. Ready na po to. Pwede na ninyo pong i-rest. Ayan o. Talagang maganda. Hindi siya napuputol. Pinapakita ko lang po sa inyo yung ano natin. Yung dough natin na maganda at talagang matagal din talaga yung pagmasa ko. No? Ayan o. Hindi siya napuputol agad. Umabot ng until 40 minutes ata yung ating pagmamasa dito. Kinat ko lang po yung iba nating ano. Yung una na medyo sticky pa siya kasi yung importante kasi pakita ko dito yung ano yung kalalabasan ng dough kung ready na talaga siya. Ito po yung ready na dough at pwede na natin siyang i-rest. Ayan, diba? Maganda yung dough nating na nagawa. So, mano-mano lang po yan, guys. Ayan, ang ganda ng dough natin. Hindi siya nabubutas agad pag i-ano nyo siya. I-pull. At ito na nga, after 2 hours, na nirest nyo yung dough nyo, nag-double na po yung volume niya. Ayan. Tanggalin lang po natin sa bowl. At ready na po to siyang bilog-bilogin. So, i-ano ko lang muna siya ng kaunti. I-knead ko lang po siya ng kaunti para naman madali yung ating paggawa ng bilog-bilog. Yan, ginanyan ko lang muna siya. I-knead ko lang muna siya para mapadali yung ating paggawa ng or pag-divide ng ating dough. Mga 30 grams kada isang bilog yung ating gagawin dito. At depende po yun sa inyo. Kung gusto nyo mas maliliit, ayan, 10 grams siguro, 5 grams. Depende sa inyo. Gumamit ako dito ng scraper na metal para i-cut yung ating dough. Pwede din kahit wala talaga. Hindi nyo kailangan ng mga special equipments dito para gumawa ng tinapay or donuts. Ayan, nagbilog-bilog lang ako tapos binutas ko siya sa gitna. Ayan, ganyan lang. Ayan, mag-slice lang tayo ng kaunting dough. At pwede din itimbang ninyo para pare-parehas talaga, pantay-pantay yung ating bilog. So, inano ko lang siya. Tinimbang ko talaga siya. Pero hindi ko din naman na-achieve yung ano,
yung pantay-pantay, di ba? Kasi may iba 30, may iba 30 grams, 35 grams. Ayan, nagbilog-bilog lang tayo at binutas natin sa gitna. Ganyan lang po. Bilog lang po natin. Pag first time nyo siyang ginagawa, i-try nyo lang po yung aking procedure or recipe. Kunti lang yung ating recipe guys at makikita lang talaga yan sa bahay niyo or sa supermarket kung wala kayong ready na ingredients tapos gusto niyo gumawa ng donut. Bilog-bilogon lang po natin. Pwede din po gumamit kayo ng tools na may pang kayo pang bilog ng donuts, din. Okay lang po yan. Mas maganda nga mas mapadali yung inyong paggawa ng donuts. So ako, prinat ko lang po siya gamit yung aking kamay at binutas ko na naman siya gamit yung aking thumbs. Ayan, para mapadali yung ating pagbilog-bilog. Ayan, wala tayong pangbutas sa ating donuts. Ayan, gamitin lang po natin yung ating kamay. Yung ating magic kamay. Sure, magic kamay. Ganyan lang. I-flat natin na naman. Tapos, kung gusto nyo, ayan, kung mayroon kayong pang butas, gamitin nyo po. So, dahan-dahanin lang po natin ilagay sa ating parchment paper or sa ating trays. Kung gusto nyo siyang ilagay. Kasi i-rest lang natin to ng 10 minutes at pwede na po to siyang i-fried. Kung gusto nyo, i-flatten nyo ng rolling pin. Pinakita ko lang po kung paano nyo siya mabibilog na parang almost perfect naman. Yung kinalabasan ng ating donuts, di ba? Yung ganyan lang po, i-flatten tapos kung mayroon kayong tips ng pang-decorate ng cake, gamitin nyo po. After 10 to 15 minutes, ayan na po yung ating donuts. Umalsa lang po siya ng kaunti. Pinalsa ko lang po siya ng kaunti kasi pag iprito nyo yan, aalsa pa po yan siya. Pero pag gusto nyo napakalaking donuts, pwede po natin pa yan, i-rest hanggang 1 to 2 hours. Ayan. Tapos yung ating palang oil, kailangan yung init 350 Fahrenheit or 150 degrees Celsius. Huwag sobrang mainit kasi masusunog or maluluto agad yung ating donuts. Katamtaman lang po. Yan, parang nakikita nyo na nagbubbles yung inyong toothpick test, ganun. Hanggang mag golden brown na yung donuts nyo, pwede na po yan siyang tanggalin sa oil. And ready na po yung ating donuts. Diba pa siya, umaalsa pa talaga siya. Kaya tag 3 batch lang talaga yung linagay ko para may space naman sila sa isa't isa. Para pantay-pantay din yung luto. Yan. Lagay lang po natin sa kitchen towel para naman matanggal yung excess oil. Yan, di ba ang ganda ng donuts na gawa natin, tapos malaki-laki din. At ano lang po yun siya guys, 10 to 15 minutes lang ata ako siya pinarest. Talagang inano ko siya, prinito ko talaga siya agad. Ayan, linagay ko po yung ibang batch. Tapos, kinote ko lang po siya ng sugar. Pag gusto nyo, habang mainit-init pa siya guys, ilagay nyo siya sa sugar. I-coat nyo po siya sa sugar or icing sugar, pwede din. Kung ano lang yung gusto nyong ilagay sa donuts nyo. Para mas siya, mas maganda at parang attractive talaga tingnan. Niluto ko lang po yung ibang donuts. Ayan na po yung ating finished product.
malambot at hindi siya sobrang tamis kasi tinagyan ko lang siya ng 1 tablespoon or pwede din kung gusto niyo mas matamis, lagyan niyo pa siya ng another tablespoon. Ayan o, di ba ang ganda ng donuts natin, napakalambot. Para talaga siyang tinapay. No? At malalaki talaga din siya. Hindi siya bumagsak. Hindi na nga yan mainit eh. Nang inano ko siya. Tinest ko siya. Pinakita ko sa inyo. Hindi na yan siya mainit. Ayan guys, thank you po sa panonood at kung hindi pa kayo nakasubscribe sa ating channel, please pa-support po at pa-like na din po kung nagustuhan niyo po yung ating donuts. Thank you so much. Na-appreciate ko po yun. At pag-comment din po kayo sa baba kung ano yung gusto nyong ipagawa sa akin next time. Ito po ay chocolate syrup na ginawa ko din. Makikita nyo po yung kanyang recipe at procedure sa description box sa baba ng ating video. Glinaze ko po siya ng chocolate syrup na gawa ko. Linagyan ko din po ng sprinkles para mas maganda siyang tingnan na parang binili nyo talaga siya sa bakery. Kahit ano po yung ilagay nyo, okay lang po. Ito naman ay chocolate flavor. Chocolate sprinkles. Ayan. Mas madami ako may sugar kasi yun yung gusto ng anak ko. Coated ng sugar. So, thank you so much guys sa panonood. Bye!